Ayan guys, kumusta kayong lahat dyan? And syempre sa mga tropa natin dyan. Ayan, kabit lang natin yung mic. Ayan. So ayan, salam mga kapatid, kumusta po tayong lahat? Ayan, actually kakatapos lang po natin kausapin yung appointment natin today. And syempre gagawa naman tayo na ngayon ng video para at least updated tayo sa ginagawa natin and productive tayo at the same time sa negosyo natin. And gusto ko lang sabihin na marami kasi akong mga naririnig and siyempre yung iba nagtatanong na sabi, why you started the business? Ayan, so nagtatanong sila, diba? That time kasi is nasa gobyerno tayo bilang employee na kumbaga okay naman yung sinasahod natin. Kaya nung curious sila, bakit sabi nila ang ganda na ng trabaho mo pero still nagnegosyo ka pa din? Yan, siyempre sasagutin natin. Una-una sa lahat, ako kasi ay may pangarap talaga ako sa buhay and hindi mo talaga maiiwasan na mangarap ka ng malaki kasi galing ako sa mahirap na pamilya talaga. And siyempre may pangarap ako sa buhay, hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya ko. Ito yung lagi kong sinasabi na kung dati nanggaling ako sa simpleng pamilya na may simpleng buhay, di ba? Na kumbaga talagang umalis ako sa pamilya ko, di ba? Isasacrifice ko yung oras ko na makasama yung pamilya ko para naman sa magandang buhay. Kasi kung iisipin natin, kung dati na wala pa tayo sa pamilya natin, kumbaga yung parents pa natin hindi pa tayo pinapanganak, yung parents natin, yung buhay nila, meron na silang simpleng buhay. So, ang point ko, nagsasacrifice din sila na makasama tayo kasi nga, dahil doon sa magandang buhay na pangarap natin, which is yung pangarap din nila, kaya nagpipray din sila, sana maging successful yung anak ko, sana matupad ng anak ko yung pangarap niya, kaya okay lang magtiis ako hanggang tumanda na kahit hindi ko kasama yung anak ko. Kasi kung papapiliin ako bilang parents na mapapalayo yung anak ko sa akin, na masasacrifice yung oras na dapat kasama ko, tapos kung alam ko lang din naman na simpleng buhay pa din naman ang gusto niya ibigay sa akin, dati nung wala pa yung anak ko, kaya ko naman mabuhay ng simpleng buhay. So dahil in-expect ko din naman na hindi ko na kailangan sabihin na gusto ko rin ng magandang buhay, kung hindi man para sa akin, para sa anak ko, na magkaroon siya ng magandang buhay na hindi na magiging katulad ko na simpleng buhay pa din. Di ba? So, kailangan lang natin malaman yun kung para saan ba yung ginagawa natin. Di ba? So, yun. And, syempre, ang goal ko naman is makatulong pa rin talaga sa pamilya. Kaya, umabot naman tayo. Sinubukan naman natin na matupad yung pangarap natin trabaho. Sumahod naman tayo ng maayos. Pero after 7 years sa pagiging empleyado, bilang mahirap lang din yung buhay, di ba? And breadwinner. So hindi mo talaga maiiwasan na susuporta ka, and at the same time yung mga emergencies and talagang kukulangin. Kaya marami sa atin na nakakaramdam na parang lalong nagtatrabaho ka, lalong parang humihirap yung situation. Which is may mga point talaga na may ganong reason, yung mga emergency, and most especially yung reason dyan is hindi tayo marunong magpalago ng ating pera na pinaghihirapan, which is yung sahod natin. So ako, ang goal ko talaga is magkaroon lang naman ng extra income, nagsimula ng part-time, parang ganito lang yan. Kung sa tingin mo na walang nagbabago sa buhay mo, walang nangyayari ngayon, try mo lang din. It doesn't matter na magsimula ka ng maliit. Kung walang-wala ka ngayon, gawan mo ng paraan. As long as may nasimulan ka ng bago, may nasimulan ka na bago, mayroon na mababago sa buhay natin. Ibig sabihin, kasi kung natatakot lang tayo na gumawa ng bago, walang mababago. So, eventually, mangyayari is magreklamo na lang tayo ng magreklamo. And I know, for sure, maraming mga opportunities na nakalaan para sa atin. Buksan mo lang yung puso't isipan mo, and I'm sure ibibigay din sa'yo. Basta hilingin mo lang din and ipag-pray mo siya. Yun lang kapatid, and I hope na meron kayong natutunan today.
Yun lang, and see you in my next video.